going to show you guys how I prepared for my rhinoplasty. 8 days before, nagpa-contact lens muna ako kasi bawal ka magsalamin for 6 months. 7 days before, nagpa-dental muna ako. And then 5 days before, nag-beach muna kami. 3 days before, nagpa-facial muna ako para maiwasan ang pagbe-breakout. And on the day of my surgery, ito na yung face ko. And this is my last meal na rin. Final look sa face ko. Here's my outfit. Ako sumalakay ako ng gano'n. Ikalimutan niyo si Biko Bikon. Suntok! A few inches later. Hi guys, we're home na. And ito na nga, isa na akong Android. Si Daddy yung kasama ko. Hi Daddy! 9 PM na kami nakauwi. Kasi hindi naman agad ako nasalang. Siyempre may iba din magpapagawa. And ito yung dinner ko. Oatmeal. After ko mag-dinner, iinom na ako ng mefenamic kasi sumasakit na siya dito. Kailangan ko din pala mag-cold compress, Daddy. Tingnan niyo ako kung paano ako kumain. May binigay sa akin na kit doon sa Cosmed. Ito yung bag. Ito, cold compress, neck pillow, may serum. Ito yung panglinis. Tapos, ointment. May free meds din na kasama. And instructions, aftermath. Nagko-cold compress na ako habang kumakain. Kasi masakit na siya. Good morning! So, ayan, day 1 ko na. Lalagay ako ngayon ng ice pack. Mamaya-maya aalisin ko na yung bulak sa nose ko. Hindi pa ako namamaga ngayon eh. Wala pang maga. Naglagay pala ako ng lip balm kasi sobrang dry ng lips kapag kagising ko. Yung implant ko nga pala is Korean silicone. Medyo mahal siya ng konti kaysa sa US. Hindi ako nagpa-Gore-Tex kasi kukuhanan ka pa ng cartilage eh. Ayoko nun, parang masyadong hassle. So, ayan guys. Aalisin ko na ngayon yung gaza na nandito. Itong white na to. Feeling ko matatagalan ako sa pagtanggal. Kasi makapit siya. Actually, hindi alam ng mama ko or kahit sino sa family ko kung pinagawa ko. Malalaman na lang nila pag napanood na nila tong video na to. Charis. Joke lang. Baka magalit si mama kapag i-upload ko na to bago niya malaman. Kaya sasabihin ko na sa kanya today. Galing ko, no? Wow naman! Wow! Wow! Grabe guys, alam niyo ba sobrang hirap patulog? May neck pillow ako, pero hindi kasi ako sanay na matulog ng nakadiretsyong-diretso. Sanay ako ng lagi nakaside, ganyan. Kaya hirap na hirap ako matulog. Tsaka pagising-gising ako. Alam mo yung patagi-tagilid yung katawan ko, pero yung ulo ko straight pa rin. And ang hirap, nakakangawit siya sa leeg. Pwede ko naman palang tuklapin ng ganito, hindi naman parang masakit. Oh my God. Ooh! Tatanggalin ko ba yung tape na nandito? Shucks, di ko alam. I-chat ko si Doc, tatanungin ko kung aalisin din ba yung tape na nasa gilid ng nostrils ko. Ay wait, i-chat ko na nga kasi baka makalimutan ko. Oh my God! Hindi naman ako masyadong nag-bleed. Ayun guys, so kung makikita nyo, walang bleeding. Chat ko si Doc. Ayan, na-chat ko na si Doc. Guys, sobrang bait ni Doc John. Si Doc
John Cabading. Sobrang bait niya, as in. Sa personal, palangiti siya, ganyan. Tapos, very approachable din ni Doc. And maalaga siya. Si Doc John din yung nakausap ko all throughout. Sa chat, pati nung pagdating ko doon, siya rin yung humarap sa akin. Hanggang pagkagising ko after ng operation, nandun si Doc. He's so nice. Yun, natanggal na. So, since wala akong hilamos last night, magwa-wipes na lang ako ng face. Kasi bawal basain yung mukha. Bawal maghilamos. Pag maliligo daw ako, half body lang. Yung ulo bawal. Bawal basain. Kaya ako pala napili na magpa-silicone versus Gore-Tex. Ang silicone kasi, hindi na siya mag-shrink. Unlike sa Gore-Tex, mag-shrink siya habang nag-heal ka. Mag-shrink ibig sabihin, liliit pa yung nose mo. It's not just about the swelling. As in, liliit pa yung nose. Ayoko nun. Gusto ko kung ano na yung itsura ko after ng operation, ganun na rin. Sa pagkakaalam ko kasi, ang Gore-Tex kasi, as time goes by, i-absorb ng tissues mo yung nilagay na Gore-Tex. Kaya siya mag-shrink. Correct me if I'm wrong, pero ayun kasi yung alam ko. O nga pala guys, nagpa-sedate ako kasi as a taong nervyosa, baka hindi ko kayanin kapag yung local anesthesia lang. Though, nag-local anesthesia pa rin ako. Ang local anesthesia kasi guys, so first, lalagyan ka lang ng numbing cream dito sa nose area. Tapos, injectionan ka dito, dito, at saka dito. So, ang dami injection nun. Dati kasi naranasan ko nang magpa-nose threads and na-experience ko kung gaano kasakit yung anesthesia doon. Pero doon, yung anesthesia is sa gitna lang ng nose. Diyos ko, ang sakit nun ha. What more pa kaya dito sa rhinoplasty na maraming tusok. Kaya, isa rin yung sa kinonsider ko kung bakit nagpa-sedate ako. Sedation kasi, so noong una, tinurukan mo na ako ng dextrose dito. Tapos, doon na nila nilagay yung pampatulog, tapos yung pampadrogi, yung para kang lasing, ganun yung pakaramdam. And, naglagay din sila ng anti-anxiety. Bali, nung pagkahiga ako, Diyos ko, nanlalamig yung kamay at pa ako. Kasi, syempre, yung nervyos mo nandun. Pero nung in-inject na sa dextrose ko yung mga gamot, kumalma na ako. As in, sobrang relax ko na. Nawala din yung pag-overthink ko. Ang galing nga eh. Tapos, ang tinurok na sa dextrose ko yung gamot. Sabi sa akin ng anesthesiology, si Dr. Ferrer, ang bait din ni Dr. Ferrer. Pag nandun siya, hindi ka kakabahan. Ang bait niya. Alam mo yung ang gaan ng aura ni Doc. Pag nandyan siya sa paligid, yung parang marirelax ka gano'n. Ewan ko kung ba't gano'n. Tapos nung tumalab na nga yung gamot, nararamdaman ko nga yung parang lasing ako, ganyan. Tapos, naririnig ko sila. Pero nakapikit na ako nito ha. Yung tunog nila is, hindi ko na maintindihan. Yung parang sa mga movie na, yung parang ganun na lang yung naririnig ko. Naramdaman ko yung local anesthesia na tinusok na sa ilong ko. Pero, hindi siya sobrang sakit. Yung alam ko lang na, alam ko lang na may tinusok sa ilong ko 3 beses. Pero, hindi ko naramdaman yung pain. Nung sa surgery, nararamdaman ko din na may gumagalaw sa mukha ko. Pati yung pagbiling nila sa ulo ko ng ganyan, tsaka ng ganyan, nararamdaman ko yon. Basta, alam kong may gumagawa sa face ko. Tapos, ginising na lang ako totally ni Doc nung tapos na. Ang malinaw ko na nga lang na narinig is, ayan, tapos na. Yun lang yung malinaw na salitang narinig ko. Tapos tsaka nila ako ginising. Sabi niya, dilat na ma'am, dilat na. Tapos yun, pag dilat ko, inabot nila sa akin yung salamin and nakita ko yung nose ko. Ang ganda! And ang nasabi ko nga ata, hi, new face. So, ayun lang. Ay, feeling ko, may pamamagana ng konti dito sa may eye area. Ang i-maintain ko lang is every 2 hours yung cold compress.
tsaka yung mefenamic. Inumin ko lang daw yun kapag may nararamdaman akong pain. Tapos yung gamot ko, isa yung antibacterial. Ayun, kailangan kong inumin. Hi guys, good morning. So today is my second day post-op. And kailangan ko nang alisin yung tape na nandito. Natatakot ako. Kasi baka dumugo, hindi ko alam kung paano ko rin siya uumpisahan alisin. Oh my God! Okay, start na tayo. Pero mag-lip oil muna ako. Hindi ko pa masyadong magalaw yung upper lip ko. Ito nga pala yung sodium chloride. Ito yung ginagamit ko pang linis dito sa area na may stitches. Pang alis ng tape. Oh my God, di ko alam paano mag-start. Ito, may salamin ako dito sa gilid. Oh my God, paano ba? Pababa, pataas. Siguro kailangan ko ng tsane. Eh! Ay, hindi. Natutuklap naman pala siya. Sige, para sure. Magtsatsanin na ako. Gagamitin ko na lang tong tsane na oh my God, this is it! Hindi ko talaga sure kung paano gagawin. Natatakot ako. Okay, let's start. Oh my God! Lord, gabayan niyo po ako. Basahin ko yung gilid. A few inches later. Okay, one down. One layer down. Woo! Siguro dapat basahin ko to ng cotton pads. Oh my God, tuloy-tuloy na siya. Hey, hey, hey. Wait lang, wait lang. Ah! Nakakasyokot, eh. Hey! Nakuha ko na yung technique. Magang-maga ang face. Oh my God, 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 oh my God. Okay, sa top part naman. Dito medyo madali nang matanggal. Joke lang. Hindi pala. Parang masasama yung ilong ko pag ginagano. Hirap! Actually, hindi naman masakit, pero nakakatakot. Siyempre, first time ko itong ginagawa. Hello. Wala, matatanggal yung nasa gitna. Sabi ni Doc, gilid lang. Ano ba yan? Ingay naman ang pokpok ng kapitbahay. Parang may background music ako na horror eh. Gago! Naririnig niya ba? Ayun oh. Oh? Oh my God, ang tigas. Paano aalisin? Hanggang ganito na lang. Oh my God! Ano na? Ano na next? Ang hirap niyang alisin. Kailangan mong ituloy. Kung hindi, may stuck up yan dyan. Ah! Makirot na siya!
Inom muna ako ng gamot! Kita na yung tahi ko dito sa gilid. Konti na lang. Dirty oh. Ito yung mga lumang dugo. Sumasama sa Q-tip. Matagal pala pagtanggal na ito. Oo. Naipon siguro kasi yung dugo dito sa gilid. Kaya sobrang tagal niyang maalis. Di. Ito na lang yung ayaw maalis oh. Yung nasa pinakasulok. Ito na lang yung makulit yung nasa ilalim. Ayaw niya pang humiwalay. Ano kasi to, namuong dugo na dumikit sa bulak. Kaya ang hirap alisin. Yun, natanggal na. Yay! Alis na siya finally. Ah! Wala, nakadikit siya sa sinulid. Ina ng awa. Ay, hindi pala. Yay, natanggal na. Sobrang pagpapahirap mo sa akin. Ito na siya. Ang update. Mamaya ko na itutuloy tong isa and hindi na rin ako magbibideo. Kasi sobrang time consuming. Ayan, titigan nyo na lang. Mag-update ulit ako later. A little update guys. Natanggal ko na rin yung tape dito sa kanan. Grabe, kitang-kita na yung pasa sa mukha ko. Closer look daw. Oy. Para ako nabugbog, ano? Abugbog aberna. Ito nga pala guys yung resulta ng swab test na ginawa sa akin dun sa clinic noong March 15. Negative. Morning. So today is my third day post-op. Ito na yung itsura ko ngayon. Maglilinis pa lang ako ng stitches. As you can see, namamaga pa rin sa may eye area and nagpapasa na siya. Parang dumoble na nga yung maga eh. Pero okay lang yan. Bababa din yan. Just trust the process. Kaya mo yan, girl. Alam niyo ba guys, ngayong umaga, uminom ako ng water, tapos may nalasa akong dugo. Tinatanong ko nga si Doc if that's normal. Lasang dugo talaga kadiri. Anyways, diba, third day post-op ko na. Tapos, pinapost ko kasi to sa TikTok, yung mga progress ko, ganon. Tapos, may mga nababasa akong comments. Sasagutin ko lahat ng mga questions na nasa TikTok. FAQs na rin para dito sa YouTube channel ko. So, may question dito. Question number 1. May laboratory po ba bago mag-undergo ng rhino? Sa clinic na pinagawan ko sa Cosmed, hindi naman sila nag-require ng medical. Ang ginawa lang nila is swab test and blood pressure check. Yun lang. Basta i-maintain lang yung blood pressure kasi kapag ka mataas yung blood pressure, hindi nila itutuloy yung operation. Next question. Hindi po ba masakit? Nung nakahiga na ako doon na inooperahan ako, hindi naman ako nasaktan, as in no pain at all. Kasi sedated ako. So, ang pinaka naramdaman ko lang that day was nung tinurukan ako ng dextrose dito. Ayun lang, pero the rest, oy, thank you daddy. Nandito si daddy, dinalan ako ng ice pack and pineapple juice. Tada! Next question is, saang location daw ako nagpagawa? Nagpagawa ako sa Cosmed Aesthetic Clinic. Located sila sa Nagtahan Street, San Miguel, Manila. Next question is, ilang weeks daw to bago gumaling? Yung sugat, gagaling siya within 2 to 4 weeks. Then, yung scars naman, within 3 to 6 months yung healing. Next question is, sino doctor mo, Sisi? Si Doc Lacson and si Doc John Cabading. Silang dalawa. 70k lang yan. How much naman ang maintenance or medication? Parang sobrang mura. Kaya po mura to guys, kasi this is Korean silicone. Talagang mura lang siya compared to Gore-Tex. When it comes to medications naman, walang maintenance to. Ano lang, inom lang ako ng antibacterial for 10 days and if masakit,
inuman ko lang ng mefenamic. And diba guys, second day ako yung nagtanggal ng tape. So may nagtanong din dito. Sabi niya, Mi, allow din pala ni Doc Lacson na ikaw ang magtanggal na ng tape sa nose. Yes! Sila yung mismong nagsabi nga sa akin na second day, tatanggalin na yung tape sa both gilid ng nose. Kasi if not, hindi malilinis yung alar ko dito. Hindi po ba nakakatakot, ma'am? At first, talagang nakakatakot. Diyos ko, nung tinawag pa nga lang yung pangalan ko kasi ako na daw yung next na gagawin. Biglang nanlamig yung kamay at pa ako. Tapos, ang bilis ng heartbeat ko. Napapadalas yung pagkatin ng loob ng ilong ko. Yung gusto kong kamutin ng cotton buds. Pero, syempre hindi pwede. Baka kung ano pang mangyari. Kaya tinitiis ko na lang yung kate. At saka ngayon, nakukuha-kuha ko na yung tulog ko kahit papano. Unlike nung day 1, Diyos ko po, talagang hindi ako makatulog. Alam mo yung pipikit pa lang ako, makukuha ko pa lang yung tulog ko, nagigising na ako kaagad. Kasi hindi talaga comfortable. Mag-i-insert ako dito ng picture ko kung paano ako natutulog para makita nyo kung gaano kahirap. As in, walang galawan yun ha. Kapag kunwari, nangangawit na yung likod ko, ang gagawin ko, uupo na lang muna ako saglit, tapos kapag okay na, balik na naman ako sa ganong position. So nga pala guys, yung noo ko nung second day, namamaga siya. As in, nakikita ko dito yung maga. Dito. Yan, nandyan yung maga. Pero ngayong third day, wala nang maga. Naiwan na lang sa nose area. Pati nga yung cheeks ko maga pa din. Tapos yun sa ilalim ng mata, maga. And ngayon, parang nadidilat ko na rin yung mata ko. Kasi kahapon, kasingkit na ako eh. Kanina pala guys, nabahing ako. Grabe yung bahing ko. Hindi na ako makabahing ng normal na bahing. Tapos pigil na pigil pa yun ha. Parang may bumuka sa loob ng ilong ko. Eh pag bumahing pa naman ako, sunod-sunod. Hi guys, third day pa rin to. And finally, I was able to take a bath na kasama yung ulo. Kasi nung past 2 days, talagang puro katawan lang ang pinapaliguan ko. Eh hindi ko na kaya yung kalagkitan ng ulo ko, kaya pinaliguan ko na rin. Pero hindi ko binasa yung mukha ko kasi bawal pa siyang basain. Siguro pagka natanggal na lahat ng suture, doon na siya pwedeng basain ulit. Grabe, sobrang hirap maligo. Buti lang may shower. Naligo ako ng sobrang tingalang-tingala, as in ganyan. Tapos yung shower, kailangan mahina lang yung pressure ng tubig. Tapos dikit na dikit dapat dito. Kasi pag inangat mo, baka tumalsik sa face. So ganito ako mag-shower. Dikit na dikit sa ulo, tas sobrang tingala. Kaya nakakangawit sa leeg. But that's okay. At least, nabanlawan ko na yung ulo ko. Sabi ni Doc, inom daw ng more water. Naluluhamat ako ngayon kasi parang may tumutulong sipon na hindi ko sure kung sipon yon. Alam mo yon, yung kapag may sipon ka tapos runny nose ka. At ang kati-kati. So, ayun na nga mga sister. Today is the day that the Lord has made. Sure. Aalisin na po ang suture ko today, opo. At ayan nga, kasama ko ang aking partner. Sobrang kabado nga ako niyan kasi sabi ng mga napapanood ko na nagpa-rhino dati, yung suture removal daw is masakit. Pero nung ako na yun nandun, wala naman akong naramdaman na pain. Siguro dahil na rin sa taas ng pain tolerance ko. My heart is so happy kasi na-achieve yung gusto ko na natural looking lang. Yung parang wala kang pinagawa, ganun. So, ayun lang. Thank you. Bye-bye. Ang 5th day ko na ngayon. And patawarin niyo ako kung hindi ako nakapag-update sa inyo ng 4th day. Yung suture removal, hindi naman siya ganun kasakit. Wala nga ako naramdaman na kahit anong pain eh. Which, ang napapanood ko sa mga ibang nagpa-rhinoplasty, sinasabi nila na yung suture removal daw is masakit. Kaya tuloy ako nung nasa biyahe na ako kahapon. Kabado. Kasi ang ina-expect ko, yung sobrang sakit, ganyan. Nung nakahiga na nga ako, tinatanggal na yung tahi. Nagchichikahan pa kami nung nurse. Tapos nagulat na lang ako, tapos na. Ang naramdaman ko lang is parang may hinahatak na hibla ng buhok. Kasi guys, yung sinulit nito is sobrang nipis lang talaga. Kasi nipis lang ng hair. Or baka nga hindi pa eh. And napansin ko rin pala nung 4th day, talagang lumobo yung ganito ko. And then ngayong 5th day ko, medyo nag-subside na siya. Medyo lang. Konti-konting subside lang. Pero in fairness ha, yung dito ko, yung part ko dito, nawawala na konti yung maga. By the way guys, ang tinanggal lang pala sa akin na sinuli is yung nandito. So sa 7th day ko, babalik pa ako para yung ito namang gilid yung aalisin. Alam nyo ba guys, pagkatanggal ng
sinulid. Doon ako nakaramdam ng hapdi. Mahapdi yung parts na tinanggalan ng sinulid. Tsaka may time na habang nasa biyahe kami, biglang kumikirot. Pero sobrang tolerable naman. Tignan nyo. Tatlo yung nagamit kong blotting paper. Mula nung nagpa-rhino ako, parang naging times 10 yung pag-build up ng oil sa mukha ko. So, yun lang muna yung update ngayong 5th day. And I'm gonna give you a closer look. So, ayan. Makikita nyo, nandyan pa rin yung tahi sa gilid. And itong part na to, may bakas pa ng pinagtanggalan ng sinulid. Ito nga pala ako ng side view. So, yun lang guys. See you tomorrow. Hi guys! So, pang 6th day ko na ngayon. And, ito na yung itsura ng ilong ko. As you can see, wala na yung tahi dito sa taas. Malinis na. Pero may mga parang tuyong langib, ganon, na medyo mahirap alisin. Ito sa kabila. So, bukas, aalisin na yung mga tahi na nandito sa gilid. A little update lang. Nagagalaw ko na yung kilay ko. 'Di ba? Tapos nakakaganto na rin ako. Tapos yung upper lip ko nagagalaw ko na din. Pero yung cheeks ko dito banda, medyo magapa rin siya para akong may candy. Ayun, oh. Ito na yung side profile ko ngayon. May time pa rin na kumikirot yung ilong ko pero hindi na ganun katagal. Parang pa ganun-ganun na lang. Ano ba yun? So yun lang, update ko na lang ulit kayo bukas sa 7th day. Bye! Hi guys! So today is 7th day ko na. And eto na yung itsura ko ngayon. Yan. So, kakauwi ko lang, galing ng Cosmed Clinic. Tinanggal na nila yung suture sa magkabilang gilid dito. As you can see, malinis na. Medyo natanggalan na ng mga langib-langib. Alam mo yun? So, ikikwento ko lang sa inyo kung ano yung na-experience ko habang nililinisan tong to. So, bago nila linisan, ang ginawa muna nung nurse, ginupitan niya muna ako ng mga buhok sa ilong. Tinanggalan niya ako ng kulangot. Ang sarap! Ang sarap sa pakiramdam. As in, satisfying talaga sa pakiramdam. Kasi parang ang ginhawa sa pakiramdam. Alam mo yung isang linggo mong tiniis na parang may something sa loob ng ilong mo na hindi mo naman pwedeng kalikutin na like usual na ginagawa mo. Kaya kanina, nung natanggalan ako ng booger, ng nurse, ang sarap talaga sa pakiramdam. Very satisfying. Parang ang ginhawa na pakiramdam ko. Tapos after niya akong linisan ng ilong and tanggalan nga ng dumi, tsaka na niya kinat yung mga natitirang sinulid, tas tsaka niya hinatak. Then yung mga natitirang langib dito sa nostrils, tinanggal niya na rin. Kaya yan, kung makikita ninyo, linis na siyang tignan. Unlike nung mga nakaraan na pag malayo akong ganito, parang may kulangot na nakadikit sa labas. So, bukas, pwede na akong maghilamos or at least maligo na nababasa yung muka. And in-advise sa akin na after ko maligo or maghilamos, gagamitin ko pa rin yung sodium chloride sa paglinis ng parts na may natirang sugat pa. And tsaka na ako maglalagay ng cream. Ito yung cream na sinabi sa akin na ilagay ko. Twice a day daw ito ilalagay. Isa sa morning, tsaka isa sa gabi. Ang luwag na nga ng paghinga ko ngayon eh. Kasi nung mga nakaraan, parang laging may bara, laging may something. Kung mapapansin nyo, hindi ko alam kung visible sa camera. Pero meron pa rin akong yellowish na pasa dito. Then, yung maga ako dito, medyo bumababa na. Maga sa cheeks ko, medyo nawawala na rin. Pero hindi pa rin ako makapag-smile and maka-laugh tulad ng dati. Pero sa nose area, wala, hindi ko pa kaya. Hindi ko pa rin kayang ipalakihin yung butas ng ilong ko. May nakapagsabi nga sa akin na yung ilong ko daw is hindi masyadong mataas yung bridge. Eh, ang gusto ko kasi natural looking.
Yung hindi halatang may ginawa sa'yo, yung ganun. So, yun lang naman yung ganap sa 7 days post-op ko. Sana may napulot kayo kahit papano. Yun lang. Thanks for watching. Bye!